pero nakikita natin dito na na-overcome nyo yan. Kahit na anong mga problema, no? Na-overcome nyo yung mga problema na yan. You are trying to heal together, mga kapiksi. At saka, nakikita natin na nandun talaga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, guys. Okay? So, ito yung tipo na hahamakin ang lahat. Masunod ka lang. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para ngayong October para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga love messages para sa inyo, guys. Unang-una, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng, pwedeng may mga problema kayo ng person mo sa relationship, pero nagkakaroon ng healing dito, mga kapiksi, with this healing family issues. Pwedeng nare-resolve na yung mga problema nyo, pinag-uusapan nyo, mga kapiksi, and pwedeng may mga tumutulong sa inyo guys, no? Mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, mga close sa inyo, mga kapiksi. So pwedeng natutulungan nila kayo, pwedeng nakakatulong din yung counseling sa inyo, mga kapiksi, pero nakikita natin na definitely nagkakaroon dito ng acceptance and forgiveness guys, okay? And you also need to understand na deserve mo ito, no? Deserve mo ng second chance, or deserve mo na maging masaya, you deserve love always, mga kapiksi. Always remember na you are loved, you are a lovable person, kaibig-ibig ka, and you deserve all the best things in love, mga kapiksi. Deserve mo magkaroon ng harmonious and wonderful relationship with your partner or specific person. And even if nagkakaaway kayo or nagkakagulo kayo, mga kapiksi, wag na wag mong babaliwalain yung sarili mo. Kailangan palagi kang merong self-love, guys, no? Self-love, self-respect, ganyan. Para hindi ka, kumbaga para hindi mawala yung sarili mo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga love messages na yan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong freebie ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31. So i-avail nyo na, mga kapiksi, sobrang ganda. So Aquarius guys, kayo ay na-represent ng King of Swords, and ito yung ating love energy. This is both negative and positive, mga kapiksi. Doon sa negative guys, nakita talaga natin yung pagiging broken hearted nyo and yung naramdaman nyo na sadness, no? Malungkot, mga kapiksi. For some of you, yung reason nito is parang hiwalay kayo because of LDR, no? For some of you, pwedeng LDR kayo ng person mo and nahihirapan kayo sa ganong sitwasyon kasi minsan nga kahit hindi LDR,
problema pa sa relasyon. What more kung LDR, hindi nagkikita, ganyan. And parang nararamdaman ko dito guys na parang miss na miss nyo na yung isa't isa, or miss na miss mo na yung person mo, hinahanap-hanap mo siya, mga kapiksi. And isa din sa mga challenge nyo is pwedeng busy sa trabaho, no? Pwedeng busy sa trabaho itong person mo kasi masyado siyang, pwedeng responsible siya, or pwedeng ikaw yung busy, pero busy sa trabaho kasi responsible, maraming obligasyon, no, financial obligations na kailangang i-meet yung isa sa inyo, pwedeng ikaw or siya. At saka pwedeng baka mataas yung posisyon sa trabaho, like manager or what, or baka business owner. Usually kasi pagka mga ganung posisyon, masyadong takaw oras, kaya parang feeling nyo hindi kayo napapriority ng person nyo kasi masyadong busy sa trabaho, mga kapiksi, okay? Pero nakikita natin dito na na-overcome nyo yan, kahit na anong mga problema, no? Na-overcome nyo yung mga problema na yan. You are trying to heal together, mga kapiksi, at saka nakikita natin na nandun talaga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, guys, okay? So, ito yung tipo na hahamakin ang lahat, masunod ka lang, okay? So, parang kahit na may mga problema, gagawin nyo ang lahat para ma-overcome nyo yung mga problems na yun. Ang importante is mahal nyo pa rin yung isa't isa, regardless kahit na may lungkot, regardless kahit na may mga emotional pain, which is part naman ng relationship, mga kapiksi. Wala namang hindi nagkakaaway sa relasyon, wala namang hindi nagkakaroon ng problema. Pero ang maganda dito is wino-work out nyo na maging okay kayo, mga kapiksi, and nangingibabaw pa rin yung pagmamahal nyo, guys, sa isa't isa. So ito yung mga burdens nyo, mga kapiksi. Pwedeng nagkaroon din ng cheating issue, guys, no? Pwedeng nag-cheat siya or nag-cheat ka, or kung sino man ang nag-cheat sa inyo, pero kahit na may mga cheating issue or betrayal issue, mga kapiksi, nandun pa rin yung pagmamahal sa isa't isa, guys. Pero ito, guys, pwedeng to, guys, parang walang evidence, no? Kumbaga parang wala namang ebidensya na nag-cheat talaga. Pwedeng lang, duda, no? Pwedeng naisip lang, pinagdudahan, parang iniisip mo na baka nag-cheat siya, ganyan. Kasi nga, for some of you, ang nararamdaman natin dito is parang walang masyadong oras, no, sa isa't isa, especially sa LDR communication, kasi parang nagkakaroon kayo ng communication barrier nitong person mo. Ibig sabihin hindi masyadong nakakausap, ganyan. And sabi ko nga, dahil sa ito'y busy sa trabaho, mga kapiksi, pero yung iba sa inyo parang iniisip nyo na nag-cheat yung person nyo sa inyo, mga kapiksi, pero wala kayong evidence, guys, okay? So yeah, wag yung unang-una, wag yung pagdudahan yung person nyo, kasi the moment na pagdudahan nyo yan, talaga kayo, parang yun anay, no, na sisira, pwedeng sumira sa relasyon nyo. Doon nagsisimula yun, guys, yung mga third party issues, nagsisimula yun sa duda. Pag pinagdudahan nyo, maghahanap kayo ng ebidensya, diba? Ganun yun mag-check kayo ng mga social media, maghanap kayo ng mga pictures, ganyan-ganyan. And sa universe naman, sasabihin, ano tong hinahanap nito? Gusto nito ng third party, nag-isip to na may third party. O sige, bigyan natin ng third party kasi ito pala yung hinahanap niya. So, sa universe, pag naghahanap kayo, especially ng evidence, lalo talaga kayong papakitaan ni universe ng evidence na third party yung gusto mo. Sige, bigyan natin yung third party. So, yun yung unang wag yung gagawin sa relasyon nyo, mga kapiksi, no? Yung pagdudahan yung person nyo. Kasi the moment na pagdudahan nyo yan, dun na yan, mga anak, magsisimula na yan. Sabi ko nga, parang anay nasisira dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? And, pero nakikita naman natin dito na kapag kayo naman ay nag-uusap ng person mo, masaya ka naman. Okay? So, try to focus your attention, guys, no, sa ibang bagay. Kumbaga, wag mong paikutin yung mundo mo sa person nyo, mga kapiksi. Kung busy siya sa trabaho or sa negosyo, make yourself busy rin doing things na gusto mo, no?
Kumbaga, wag puro SP, wag puro relasyon, wag puro person. Intindihin mo din yung sarili mo, i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay, no? And mag self-love ka. Kasi yung insecurity, yung mga third parties, lumalabas yan guys kapag insecure kayo. Pero pag may self-love ka, or maganda yung self-concept mo, hindi ka may insecure, hindi magkakaroon ng space yung third party sa relationship nyo. So, pwede kayong makinig guys ng ating self-love subliminal, no? At saka, if ever man na nakaka-resonate kayo guys, kung may mga third parties. Pero dito guys, parang feeling ko wala, no? Parang pinagdududahan nyo lang. Pero if ever man na, let's say for example na na-verify nyo na may third party, pwede kayo guys makinig ng ating third party subliminal. Pampawala ng third party, pampaloyal para ikaw ang piliin. Pampawala ng balakid. So, yung 4 na yon, super effective yun guys. Meron ako mga feedback na pinost, no? So, pwede nyo pakinggan yun, makakatulong yun sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, tingnan naman natin yung love advice para sa inyo, guys. Ayan, no, kakasabi ko lang, wag puro duda, kailangan mo rin matutong magtiwala. Kasi yung iba sa inyo, feeling ko pinagdududahan nyo yung person nyo, guys, no? Parang walang evidence na may third party, pero pinagdududahan nyo. So, wag puro duda, especially, kahit LDR kayo, or kahit di kayo LDR, kailangan matuto kayo magtiwala. Love, kailangan palagi may trust yan, mga kapiksi. Kung hindi nyo kayang pagtiwalaan yung person nyo, at least magtiwala kayo sa sarili nyo na maganda yung self-concept nyo, diba? Hindi ako lalokohin ng person ko. Why? Kasi kaibig-ibig ako. I deserve love, diba? You deserve love. I deserve a faithful, loyal, and honest person. So, dapat ganun mga kapiksi. Kausapin nyo yung sarili nyo. Talk to yourself. Positive self-talk. Wag puro duda. Kasi pag nagdududa kayo, insecure kayo guys, sa inyo nang gagaling yung problema. So, wag ganun mga kapiksi. Kailangan matuto kayo magtiwala, mga kapiksi. Okay? Kasi ito talaga yung anay na sisira sa relasyon nyo. Pwede kayong mag-avail ng course natin guys. Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Malalaman nyo rin, matututunan nyo din dyan guys kung paano wag dapat kayong nagdududa dun sa person nyo. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Pwede kayong makinig na ating mga relationship subliminal guys. Super effective. Ito yung playlist. Ito yung ating 2025 kapalaran, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.